Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sulok ng buhay, may sisibol na kabutihan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagpapatawad. Sinasabi nila, ang isang maliit na butil ng kabutihan ay kayang magpatubo ng isang hardin ng pag-asa. Ngunit paano kung ang butil na yon ay isinaboy sa isang lupang tigang dahil sa mga lihim ng nakaraan? Hanggang saan kayang diligan ng pagmamahal ang isang pusong matagal nang natuyo sa galit at pangungulila? Ito ang kwento ni Hiraw. Mula sa madilim na eskinita, tanaw ni Hiraw ang nakasisilaw na liwanag ng La Perla de Manila. Para itong isang malaking bituin na nahulog mula sa langit at nanatili sa lupa, puno ng mga taong kumikinang na parang mga alitaptap sa loob. Ang malamig na simoy ng gabi ay dumadampi sa kanyang manipis na damit, kasabay ng pagkalam ng kanyang sikmura na halos isang araw nang walang laman. Amoy niya ang samyo ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain na tinatangay ng hangin sa tuwing bumubukas ang malaking pinto ng restaurant. Isang samyo mula sa ibang mundo, isang mundong hindi para sa kanya. Sa loob, nakikita niya ang mga pamilyang masayang nagtatawanan, mga magkasintahang magkahawak kamay. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng kaligayahan, samantalang ang kwento niya ay nakasulat sa dumi ng kanyang mga paa, sa gusot ng kanyang damit, at sa kalungkutan sa kanyang mga mata. 10 taong gulang pa lang si Hiraw, pero ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng higit pa sa dapat nitong masaksihan. Dahil sa matinding gutom, isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Sa likod ng restaurant, alam niyang may daan papunta sa kusina. Kung magiging maingat siya, marahil ay makakakuha siya ng ilang piraso ng tinapay o tirang pagkain na itinatapon nila. Dahan-dahan siyang gumapang sa gilid ng gusali, umiiwas sa mga gwardiya, hanggang sa marating niya ang pinto sa likuran na bahagyang nakaawang. Sumiksik siya papasok. Ang ingay at init ng kusina ay biglang yumakap sa kanya. Nagtatakbuhan ang mga katulong, abala ang lahat. Walang nakapansin sa isang maliit na anino na gumapang patungo sa isang sulok sa likod ng mga malalaking sako ng arena. Mula sa kanyang pinagtataguan, may isang eksenang pumukaw sa kanyang pansin. Isang kusinero na may matalim na tingin ang pasimpleng lumingon sa kaliwat kanan. Nang masigurong walang nakatingin, mabilis siyang dumukot ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Walang marka. Puno ito ng isang likidong walang kulay. Sa harap ng kusinero ay isang magandang salad, puno ng sariwang gulay at makukulay na sahog. Ito raw ang chef's special, ang pinakapaborito ng isang importanteng bisita. Sa isang iglap, binuksan ng kusinero ang bote at maingat na ipinatak ang laman nito sa salad dressing. Mabilis niyang hinalo ito at ang lason ay naging kaisa ng pagkain, nag-aabang ng kanyang biktima. Napatakip si Hiraw sa kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi niya alam kung ano ang likidong yon, pero alam niya sa kanyang puso na yon ay masama. Isang lason. May isang taong gustong pumatay ng iba. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sinasabi ng isang bahagi ng kanyang isip na tumakbo, umalis, at kalimutan ang lahat. Ano ang pakialam niya sa mga mayayaman sa loob? Ngunit may isa pang tinig, isang tinig na mas malakas, ang tinig ng kanyang konsensya. Paano kung hayaan niyang mamatay ang isang tao, gayong kaya naman niya itong pigilan? Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, nakita niyang inilalabas na ng isang waiter ang salad mula sa kusina. Wala ng oras. Buong lakas na tumakbo si Hiraw palabas mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi na niya ininda ang mga sigaw ng ibang staff sa kusina. Tinakbo niya ang daan patungo sa marangyang kainan. Ang kanyang maruruming paa ay nagiiwan ng bakas sa makintab na sahig. Sandali! Sigaw niya, ngunit mahina ang kanyang boses. Nakita niya ang waiter na papal. Nakita niyang inilalabas na
ng isang waiter ang salad mula sa kusina. Dire-diretso ito sa mesa ng isang matandang lalaki na mukhang importanteng-importante. Nakabarong ito at napapaligiran ng iba pang mga taong nakatingin sa kanya ng may paggalang. Wala ng oras. Buong lakas na tumakbo si Hiraw palabas mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi na niya ininda ang mga sigaw ng ibang staff sa kusina. Tinakbo niya ang daan patungo sa marangyang kainan. Ang kanyang maruruming paa ay nag-iiwan ng bakas sa makintab na sahig. "Sandali!" Sigaw niya. Ngunit mahina ang kanyang boses at natabunan ng tugtog ng piano. Nakita niya ang waiter na papalapit na sa mesa. Ang matandang lalaki, si Don Soliman de Alva, ay ngumiti at kinuha na ang kanyang kubyertos. Isang dipa na lang ang layo ng waiter. Malapit na niyang isubo ang unang piraso. "Huwag!" Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng La Perla de Manila. Isang sigaw na puno ng takot at desperasyon. Isang sigaw na nagmula sa isang maliit na bata na ngayon ay nakatayo sa gitna ng restauran, hingal na hingal at nanginginig. Huminto ang lahat. Ang tugtog ng piano, ang mga usapan, ang pagsubo ng pagkain. Lahat ng mata ay napunta kay Hiraw. Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit at marahas na humawak sa kanyang mga braso. "Pasensya na po, sir. Aalisin na po namin ang batang to," sabi ng isang gwardiya kay Don Soliman, na ngayon ay nakatingin ng diretso kay Hiraw. Ang kanyang tinidor ay nakabitin sa ere. "Bitiwan niyo ako," nagpupumigla si Hiraw. "May lason po yan. May lason yung pagkain." Itinuro niya ang salad sa mesa. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Lason? Sa isang lugar na tulad nito? Tinitigan ni Don Soliman si Hiraw. Walang galit sa mga mata ng matanda, kundi isang malalim na pagsusuri. Nakita niya ang purong takot sa mga mata ng bata. Hindi kasinungalingan. Bitiwan niyo siya. Mahinahon, ngunit may awtoridad na utos ni Don Soliman. Agad na bumitaw ang mga gwardiya. Itinuro ng Don ang salad. "Ano ang sinasabi mo tungkol dito?" "Nakita ko po." Halos pabulong na, sabi ni Hiraw. Nanginginig pa rin. "Sa kusina po." May naglagay po ng galing sa isang maliit na bote. Pinatakpo niya sa salad. Ang manager ng restaurant ay namumutla ng lumapit. "Imposible po yan, Don Soliman. Malinis po ang aming kusina." Ngunit hindi sa manager nakatingin si Don Soliman. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Hiraw. Sa isang kisap mata, nagdesisyon siya. Itinaas niya ang kanyang kamay. "Walang gagalaw sa pagkaing yan. Dalhin ninyo sa laboratorio at ipasuri at hanapin ninyo ang kusinerong gumawa nito." Nagkagulo ang mga tauhan. Ang salad ay maingat na kinuha. Ang buong kusina ay siniyasat. At sa gitna ng lahat ng ito, si Hiraw ay nanatiling nakatayo roon, maliit at mag-isa, hanggang sa maramdaman niyang may lumapit sa kanya. Si Don Soliman de Alva, ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, ay lumuhod sa harap ng isang batang lansangan. Ang kanyang mga mata na puno ng karunungan ay tiningnan ang mga mata ni Hiraw na puno ng takot. "Salamat sa'yo," sabi ng matanda. "Iniligtas mo ang buhay ko. Anong pangalan mo, bata?" "Hiraw po," sagot ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang isang security head, bumubulong sa tainga ni Don Soliman. Tumango ang matanda. Ang lason ay totoo. At ang kusinerong si Dante Lagim ay bigla na lang naglaho. Tumayo si Don Soliman. Tiningnan niya muli ang bata sa kanyang harapan. Isang batang walang-wala sa buhay, pero nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo, ang pagkakataong mabuhay pa. Huminga siya ng malalim. "Hiraw," sabi niya sa isang boses na narinig ng lahat sa paligid. Lumingon si Hiraw, handa ng paalisin o sigawan. Ngunit sa halip, iniabot ni Don Soliman ang kanyang kamay. "Sumama ka sa akin, Hiraw.
Simula ngayon ako na ang bahala sa'yo. Nakatayo si Doña Amihan de Alva sa itaas ng grandiosong hagdanan ng kanilang mansyon. Ang kanyang postura ay kasing tigas at kasing perpekto ng mga antigong figura na nakapaligid sa kanya. Ang bawat sulok ng Hacienda Amihan ay sumisigaw ng kaayusan at karangyaan. Isang mundong maingat niyang binuo at pinrotektahan sa loob ng 30 taon. Ngunit ang kapayapaang yon ay malapit ng mabasag. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ng kanyang asawa sa mahabang driveway. Hindi ito ang karaniwang pag-uwi ni Soliman. May dala itong isang balita na gumimbal sa kanyang perpektong mundo, isang balitang ipinarating sa kanya sa telepono ng personal assistant nito. Don Soliman is bringing a boy home, ma'am. Isang batang lansangan. Nang bumukas ang malaking pinto, pumasok si Soliman at sa likod nito, nagtatago ay isang maliit na anino, si Hiraw. Mula sa itaas, sinuri ni Amihan ang bata. Ang gusot at maruming damit, ang magulong buhok, ang takot sa mga mata nito habang nakatingin sa kisameng mas mataas pa sa mga puno na marahil ay kinasanayan nito. Isang kalapastanganan, isang dumi na dinala sa loob ng kanyang malinis na tahanan. Bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto ang mga kasambahay sa kanilang ginagawa. Ramdam ang tensyon sa hangin. Huminto si Amihan sa paanan ng hagdanan, ilang talampakan mula sa bata at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay malamig, walang emosyon na parang isang bagay na hindi kaaya-aya ang kanyang tinititigan. Napaurong si Hiraw, lalong nagtago sa likod ni Soliman. Naramdaman niya ang tingin ni Amihan na parang matatalim na yelo na tumutusok sa kanyang balat. Soliman! Basag ni Amihan sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Sa aking silid, ngayon din. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanilang pribadong silidaklatan. Ang kanyang sutlang damit ay humahagibis sa sahig. Sumunod si Soliman matapos bumulong sa isang kasambahay na asikasuhin muna ang bata. Pagpasok niya sa silidaklatan, isinara niya ang pinto. Nababaliw ka na ba? Ito ang unang mga salita ni Amihan, puno ng galit na pinipigilan. Isang pulubi? Dito mo talaga dinala sa pamamahay ko? Iniligtas niya ang buhay ko, Amihan. Mahinahong sagot ni Soliman, ngunit may bigat sa kanyang boses. May lason sa pagkain ko, kung hindi dahil sa batang iyon. At ano, dahil doon ay aampunin mo na siya? Tumaas ang boses ni Amihan. Soliman, pakinggan mo ang sarili mo. Hindi ito isang asong kalye na pupulutin mo lang. Isa siyang estranghero. Hindi natin alam kung saan siya galing, kung sino ang mga magulang niya, kung anong klaseng panganib ang dala niya. Ang tanging panganib na nakita ko kanina ay ang panganib na dala ng karangyaan natin, giit ni Soliman. At ang batang iyon ang nagligtas sa akin mula doon. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Bayaran mo siya. Bigyan mo ng pera, ng bahay, kahit ano. Pero ang dalhin siya rito, sa pamamahay ng mga de Alva, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Hindi ko inaalala kung anong sasabihin ng mga tao. Sa unang pagkakataon ay tumaas din ang boses ni Soliman. Ang inaalala ko ay ang pagtanaw ng utang na loob. Ito ang tama, Amihan. Mananatili ang bata dito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Mananatili dito? Bilang ano, Soliman? Bilang isang alaga? Isang proyekto? Hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na idudulot nito sa pangalan natin? Naglakad siya palapit sa bintana, nakatingin sa malawak at perpektong hardin. Ayokong makita ang batang yan sa pamamahay ko. Samantala, sa isang malawak na guest room sa kabilang dulo ng mansyon, si Hiraw ay nakaupo sa gilid ng isang kama na mas malambot pa sa lahat ng bagay na nahigaan niya sa buong buhay niya.
Ang silid ay malaki. Mas malaki pa sa eskinita kung saan siya natutulog. May sarili itong banyo na kumikinang sa kalinisan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ramdam niya ang lamig. Ang katahimikan. Walang nagsasalita sa kanya. Ang kasambahay na naghatid sa kanya ay nag-iwan lang ng malinis na damit at tuwalya at umalis din agad, takot na magsalita. Niyakap ni Hiraw ang kanyang mga tuhod. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, isang maganda, ngunit nakakatakot na panaginip. Ang karangyaan ay nakapaligid sa kanya, ngunit ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi pa kaysa noong nasa lansangan siya. Dahil doon, alam niya kung saan siya lulugar. Dito, isa lang siyang pagkakamali. Isang dumi sa isang perpektong larawan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Amihan. Ang kanyang muka ay kalmado na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Nilapitan niya si Soliman. Tumingin siya sa kanyang asawa at sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng diin, sinabi niya ang kanyang desisyon. Sige, mananatili ang bata dito, sabi niya, at nakita niya ang bahagyang pag-asa sa mga mata ni Soliman. Ngunit agad niya itong pinatay. Pero sa isang kondisyon, hindi siya kailanman magiging isang de Alva. Nagsimula ang bagong buhay ni Hiraw sa Hacienda Amihan, hindi sa pamamagitan ng isang malugod na yakap, kundi sa isang listahan. Isang listahan na isinulat mismo ni Doña Amihan sa isang mamahaling papel gamit ang kanyang eleganteng pluma. Ang mga salita ay perpekto ang pagkakasulat, ngunit ang bawat isa ay tila may patalim. Ibigay mo yan kay Manang Celia. Utos niya sa isang kasambahay, hindi man lang tinitingnan ang papel. Siguraduhin mong masusunod ang lahat ng nakasulat dyan. Ang listahan ay malinaw. Una, si Hiraw ay sa kusina lamang kakain kasama ang mga katulong. Ikalawa, bawal siyang pumasok sa silid-aklatan, sa music room, at lalong-lalo na sa master's bedroom. Ikatlo, dapat ay nasa kanyang silid na siya bago mag-ikawalo ng gabi. Ikaapat, bawal siyang mag-ingay. Sa madaling salita, si Hiraw ay pinahihintulutang manirahan sa mansyon, ngunit hindi siya pinahihintulutang maging bahagi nito. Para siyang isang multo, isang anino, na gumagalaw sa mga gilid-gilid ng perpektong mundo ni Amihan. Sa mga sumunod na araw, naging isang ugali para kay Amihan na obserbahan ng bata mula sa malayo. Hinahanapan niya ito ng mali, ng isang dahilan para patunayan kay Soliman na nagkamali ito ng desisyon. Inaasahan niyang makikita itong nagnanakaw, nagsisinungaling o nagiging isang pasaway. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang siyang nabibigo. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang balkonahe, natanaw niya si Hiraw sa hardin. Nakaupo ito sa damuhan, malayo sa mga mamahaling bulaklak na inaalagaan ni Amihan. Napansin niyang papalapit dito si Mang Kiko, ang kanilang matandang hardinero, na hirap sa pagbubuhat ng isang malaking paso ng halaman. Napanood ni Amihan, nag-aabang. Inaasahan niyang hindi ito papansinin ng bata. Ngunit tumayo si Hiraw. Walang nag-utos sa kanya, walang nagsabi. Nilapitan niya ang matanda. Tulungan ko na po kayo, Lolo. Narinig niyang sabi nito. Sabay nilang binuhat ang paso. Nakita ni Amihan ang determinasyon sa mukha ng bata, ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Matapos mailapag ang paso, nginitian ni Mang Kiko ang bata at ginulo ang buhok nito. Ngumiti pabalik si Hiraw. Isang ngangiti na sa unang pagkakataon ay nakita ni Amihan. Isang ngingiting totoo at walang bahid ng anumang kasamaan. Kumunot ang noo ni Amihan. Isang inis ang kanyang naramdaman. Bakit hindi nagkakatotoo ang kanyang mga inaasahan? Kinagabihan, habang naglalakad siya sa pasilyo, isang mahinang tunog ang kanyang narinig mula sa isang maliit na salas malapit sa kusina. Isang himig.
Isang pamilyar na himig na halos hindi na niya matandaan. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Hiraw, nakaupo sa sahig at may hawak na lapis at papel na ibinigay siguro ng isa sa mga kasambahay. Gumuguhit siya ng isang puno. At habang gumuguhit, mahina siyang humuhuni. Isang simpleng kanta na walang liriko, isang lullaby. Natigilan si Amihan. Ang kanyang paglakad ay biglang naputol. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Saan niya narinig ang himig na yon? Parang isang kidlat. Bumalik ang isang alaala. 20 taon na ang nakalipas. Isang hapon sa ilalim ng puno ng sampagwita. 2 dalaga ang masayang nagtatawanan. Ang isa ay siya. Ang isa pa ay si Kalinaw. Si Kalinaw, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa ibang ina. Si Kalinaw na mahilig humuni ng kantang iyon habang nagigitara. Gawa-gawa ko lang yan, sabi noon ni Kalinaw habang tumatawa. Para kapag may anak na ako balang araw, yan ang ipanghihili ko sa kanya. Biglang nanikip ang dibdib ni Amihan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Paano? Paano nalaman ng batang ito ang kantang iyon? Isang kanta na tanging silang dalawa lang ni Kalinaw ang nakakaalam. Mabilis siyang tumalikod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid at nilak ang pinto. Hinabol niya ang kanyang hininga. Ang mga alaala ay bumabalik na parang isang malakas na alon. Lumuhod siya sa harap ng isang baul na gawa sa nara na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nababalot na ito ng alikabok. Nanginginig niyang binuksan yon. Sa loob ay mga lumang liham, mga pinatuyong bulaklak at isang album ng litrato. Binuklat niya ang album hanggang sa makita niya ang isang larawan. 2 dalaga na magkayakap, ang kanilang mga ngiti ay abot langit. Siya at si Kalinaw. Bago ang lahat ng gulo. Bago ang lahat ng sakit. Bago ang hindi pagkakaunawaan na sumira sa kanilang pagkakaibigan magpakailanman. Isinara niya ang album. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Tumingin siya sa bintana at mula roon, tanaw niya ang ilaw mula sa silid kung nasaan si Hiraw. Ang bata na nagligtas sa kanyang asawa. Ang bata na may mabuting puso. Ang bata na humuhuni ng kanta ng kanyang nakaraan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Isang tanong na nagbigay sa kanya ng matinding kaba at takot. Sino ka ba talagang bata ka? Bakit mo dala-dala ang mga alaala na matagal ko nang ibinaon? Amoy panis na pagkain at nabubulok na kahoy ang bumalot sa maliit at madilim na silid kung saan nagkukubli si Dante Lagim. Malayo ito sa anghang ng mga rekado at bango ng bagong lutong pagkain sa kusina ng La Perla de Manila. Malayo sa buhay na winasak ng isang bata at ng isang taong matagal na niyang kinamumuhian. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting dignidad ay biglang naglaho na parang bula. At lahat ng iyon ay dahil kay Don Soliman de Alva. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakatayo ang nag-iisang mamahaling bagay sa silid na yon. Isang silver-plated na picture frame. Sa loob nito ay ang larawan ng isang babaeng may matamis na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Si Kalinaw, ang kanyang pinsan, ang kanyang nag-iisang pamilya na itinuring niyang kapatid. Hinaplos ni Dante ang salamin ng picture frame. Ang bawat paghaplos ay may kasamang bigat at puot. Naalala niya ang mga huling araw ni Kalinaw. Payat, maputla, at halos walang lakas na bumangon sa higaan. Ngunit sa tuwing magtatanong siya kung kumusta na, isang pilit ng ngiti lang ang isinasagot nito. Ayos lang ako, kuya. Sasabihin nito, wag mo akong alalahanin. Ngunit alam ni Dante ang totoo. Dinurog ng kahirapan
at kalungkutan ang kanyang pinsan. At sa puso ni Dante, iisa lang ang may kasalanan, si Soliman. Ang lalaking minahal ni Kalinaw ng buong puso. Ang lalaking tinulungan nitong itaguyod ang kanyang negosyo gamit ang lahat ng naipon at minana nito. Ang lalaking nangako ng mundo, ngunit sa huli ay iniwan siyang mag-isa, kasama ang isang anak na hindi nito kinilala. Naalala niya ang kanyang huling pangako kay Kalinaw bago ito malagutan ng hininga. Hahanapin ko ang anak mo, Kalinaw. Bulong niya habang hawak ang malamig nitong kamay. At sisiguraduhin kong pagbabayaran ng lalaking iyon ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Pangako yan, Kuya Dante. Ngunit nabigo siya. Nawala ang bata sa ampunan. At si Soliman ay lalo lang yumaman, lalong naging makapangyarihan habang ang kanyang pinsan ay nabubulok na sa ilalim ng lupa. Ang pag-atake sa restaurant ay ang kanyang desperadong pagtatangka na tuparin ang pangakong iyon. Ngunit nabigo ulit siya dahil sa isang batang lansangan, isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tadhana ay mapaglaro. Ang batang nagligtas kay Soliman. Ang batang ngayon ay nasa poder na nito. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Dante ang natitira niyang pera hindi para sa pagkain, kundi para sa impormasyon. Nagbayad siya ng isang dating kasamahan sa La Perla para alamin ang bawat galaw ng pamilya de Alva. At hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang kailangan. Ipinasok ni Don Soliman ang bata sa isang mamahaling eskwelahan. Isang umaga, nakatayo si Dante sa kabilang kalsada, nagtatago sa likod ng isang dyaryo habang pinapanood ang isang itim at makintab na kotse na humihinto sa tapat ng eskwelahan. Bumaba mula rito ang isang batang lalaki na nakasuot ng malinis na uniforme. Si Hiraw. Mukha itong ibang-iba sa batang gusgusin na nakita niya sa restaurant. Ngunit ang mukhang iyon ay hindi niya maaaring makalimutan. Nang makapasok na ang bata sa loob ng eskwelahan, hindi umalis si Dante. May iba pa siyang hinihintay at hindi nga siya nabigo. Isang van mula sa isang local news network ang huminto hindi kalayuan sa kanya. Lumabas ang isang lalaking may dalang kamera. Si Marco, isang reporter na kilala sa pagiging buwitre. Handang gawin ang lahat para sa isang magandang istorya. Nilapitan ni Dante si Marco. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng misteryo. Isang kwento na magpapasikat sa'yo. Kumunot ang noo ni Marco. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ni Dante. Ang mahalaga ay ang impormasyon ko. Alam mo ba na si Don Soliman de Alva, ang santong negosyante, ay may itinatagong sikreto? Nagkaroon ng interes sa mga mata ni Marco. Anong sikreto? Ngumisi si Dante. Meron siyang anak sa labas. At ang batang iyon, itinuro niya ang gate ng eskwelahan, ay ang batang nag-aaral ngayon sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ito ang scoop na hinihintay niya. Isang eskandalo na yayanig sa mundo ng mga mayayaman. Paano mo nalaman yan? Tanong ng reporter. May mga source ako. Simpleng sagot ni Dante. Ang trabaho mo ay alamin kung totoo. Pero isang payo lang, kaibigan. Kapag isinulat mo ang kwento, huwag mong kalimutang idiin na ang bata ay bigla na lang isinulpot sa mansyon. Na kahit si Doña Amihan ay walang kaalam-alam. Hayaan mong mag-isip ang mga tao. Hayaan mong magkaroon ng lamat ang perpektong pamilya nila. Nag-iwan si Dante ng isang sobre na may lamang kaunting pera at ilang mga detalye. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo, naglalaho sa kumpulan ng mga tao. Habang naglalakad, may isang malamig na kasiyahan ang gumapang sa kanyang puso. Ito na ang simula. Kung hindi niya kayang wasakin si Soliman mula sa labas, wawasakin niya ito mula sa loob. Gagamitin niya ang mismong kabutihan nito laban dito. Gagamitin niya ang bata.
Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang text message mula kay Marco. Isang salita lang ang nakasulat. Game! I-publish natin bukas. Napangisi si Dante. Isang ngising puno ng lason at paghihiganti. Para sa'yo ito, Kalinaw. Bulong niya sa hangin. Simula pa lang ito. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa isang iglap, ang pangalan ng mga De Alva ay nasa lahat ng tabloid at social media. Ang lihim na anak ni Don Soliman. Sigaw ng mga headline. Ang bawat artikulo ay pununo ng espekulasyon. Pinalamutian ng mga larawang kuha ni Marco. Mga larawan ni Hiraw na papasok sa eskwelahan. Mga larawan ng mansyon. Mga larawan ni na Don Soliman at Doña Amihan mula sa mga nakaraang pagtitipon. Para kay Doña Amihan, ang bawat salita ay isang dagok sa kanyang dignidad. Ang perpektong imahe na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. Sa almusal, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Si Soliman ay nakatitig sa dyaryo, ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Si Amihan naman ay nakatingin sa kawalan, ang kanyang pagkain ay hindi ginagalaw. Si Hiraw, na pinayagan ng sumabay sa kanila sa mesa sa utos ni Soliman para ipakita ang pagkakaisa, ay nakayukulang, ramdam na ramdam ang tensyon. Hindi ko alam kung paano ito nalaman ng press. Basag ni Soliman sa katahimikan. Talaga? Sarkastikong sagot ni Amihan, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Nagdala ka ng isang batang hindi natin kilala sa ating pamamahay, Soliman. Ano ang inaasahan mo? Na mananatili itong sikreto? Amihan, hindi ito ang oras para magsisihan. Kailan ang tamang oras, Soliman? Kapag ang pangalan natin ay tapak-tapakan na ng lahat? Ang iskandalo ay hindi lang nanatili sa papel. Naramdaman ito ni Hiraw sa eskwelahan. Ang mga batang dati ay mausisa lang sa kanya. Ngayon ay lumalayo na. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan. Anak daw siya sa labas. Kawawa naman yung tunay na asawa. Bawat bulong ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating sa isang charity ball na matagal nang naka-schedule sa kalendaryo ni Amihan. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Labag man sa kanyang kalooban, napilitan siyang dumalo para ipakita na hindi apektado ang kanilang pamilya. At sa unang pagkakataon, isinama nila si Hiraw. Kailangan nilang makita na tinatanggap natin siya, sabi ni Soliman. Para kay Amihan, ito ay isang parusa. Suot ang isang maliit na barong na ipinagawa para sa kanya. Si Hiraw ay parang isang nawawalang anghel sa gitna ng mga taong nagkikislapan sa alahas. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Don Soliman. Takot na mahiwalay. Si Amihan naman ay naglalakad sa tabi nila. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ang kanyang postura ay matigas. Hindi nagtagal. Nilapitan sila ni Doña Elvira, isang matandang biyuda na kilala sa kanyang matalas na dila. Amihan, Hija, Soliman. Bati nito, ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At sino itong bagong karagdagan sa pamilya? Tumingin ito kay Hiraw na parang isang kakaibang insekto. Siya si Hiraw, Elvira, sagot ni Soliman. Ah, Hiraw, sabi ni Elvira, na may halong pangaasar sa kanyang boses. Ang batang laman ng lahat ng balita ngayon. Napakabait mo naman pala, Soliman. Kahit ang mga pagkakamali ng nakaraan ay handa mong akuin. Ang bawat salita ay may lason. Naramdaman ni Hiraw ang paghigpit ng hawak ni Soliman. Akmang magsasalita na ito para ipagtanggol ang bata. Ngunit may isang boses na nauna sa kanya. Isang boses na malamig, kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Ang tanging pagkakamali dito, Elvira, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Doña Elvira.
ay ang pag-iisip mo na may karapatan kang manghusga sa aming pamilya. Natigilan si Elvira. Maging si Soliman at Hiraw ay napatingin kay Amihan. Gulat sa kanyang sinabi. Nagpatuloy si Amihan. Ang kanyang boses ay hindi tumataas. Ngunit ang bigat ay sapat na para patahimikin ang mga nakarinig sa paligid. Si Hiraw ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang sino mang manakit sa kanya, sa salita man o sa gawa, ay ako ang makakalaban. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Si Doña Elvira, sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay ay hindi makapagsalita. Napahiya tumalikod ito at naglakad palayo. Tumingin si Amihan kay Hiraw. Sa isang saglit, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ng bata dati. Isang bakas ng pag-aalala. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa isang mesa na para bang walang nangyari. Sa loob ng sasakyan pauwi, walang nagsasalita. Si Hiraw ay nakatulog na sa pagod. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa bintana. Si Soliman ang unang bumasag sa katahimikan. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Bakit mo ginawa yon, Amihan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Hindi lumingon si Amihan. Ang kanyang tingin ay nanatili sa madilim na daan sa labas. Hindi rin niya alam ang sagot. Ang mga salitang iyon ay lumabas na lang sa kanyang bibig. Marahil ay dahil sa pagtatanggol sa pangalan ng pamilya. O marahil, sa kaibuturan ng kanyang pusong nagyayelo, may isang bahagi na hindi kayang tiisin na makita ang isang inosenteng bata na sinasaktan. Isang batang nagpapaalala sa kanya ng isang nakaraang matagal na niyang gustong kalimutan. Dahil walang sino man ang may karapatang yurakan ang pangalan ng mga De Alva, sagot niya, isang sagot na kalahating totoo at kalahating kasinungalingan. Walang sino man. Ang ginawang pagtatanggol ni Amihan kay Hiraw sa charity ball ay nag-iwan ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa puso ni Soliman. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang pagsasama ay naging parang isang kasunduan, isang partnership na binuo sa respeto at responsibilidad. Ngunit matagal nang nawalan ng init. Ngunit ng gabing iyon, nakita niyang muli ang Amihan na minahal niya, ang babaeng may matatag na paninindigan at pusong marunong maawa. Kinabukasan, ipinasiya niyang oras na para buksan ang isang pinto sa kanilang nakaraan. Hindi pa lahat, ngunit sapat lang para maunawaan ni Amihan kung bakit ganoon na lamang kahalaga sa kanya ang pagtulong kay Hiraw. Natagpuan niya si Amihan sa Silid-Aklatan, ang lugar kung saan ito laging nagbabasa para takasan ang realidad. Ang amoy ng mga lumang libro at leather-bound na kasangkapan ay bumalot sa kanila. Amihan, panimula niya, ang kanyang boses ay mahinahon. May kailangan kang malaman. Ibinaba ni Amihan ang kanyang libro. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tungkol ito kay Hiraw at kay Kalinaw. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng kanyang dating kaibigan, isang pader na yelo ang muling bumalot sa mukha ni Amihan. Ano ang tungkol sa kanya? Malamig niyang tanong. Ang negosyong ito, sabi ni Soliman, iginagala ang kanyang kamay sa paligid. Ang lahat ng ito, hindi ko ito naipundar ng mag-isa. Noong nagsisimula pa lang ako, halos wala akong puhunan. Bangkarote ang pamilya ko noon, naaalala mo? Tumango si Amihan. Iyon ang panahong kinailangan niyang isanla ang ilan sa kanyang mga alahas para lang suportahan ang mga pangarap ni Soliman. Ang hindi mo alam, pagpapatuloy ni Soliman, ay may isang taong naniwala sa akin ng higit pa sa sarili ko. Isang taong ibinigay ang lahat ng kanyang naipon at mana para lang makapagsimula ako. Huminga siya ng malalim. Si Kalinaw. Natigilan si Amihan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa libro ay bahagyang nanginig. Si Kalinaw? Bakit?
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ipinangako niya sa akin na huwag sabihin kahit kanino, lalo na sa'yo, malungkot na sagot ni Soliman. Alam niyang may pride ka. Ayaw niyang isipin mong kinakaawaan ka niya. Ang sabi niya, iyon ang regalo niya para sa ating dalawa, para sa ating kinabukasan. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Amihan. Ang babaeng tinuring niyang karibal, ang babaeng pinagsabihan niya ng masasakit na salita dahil sa pag-aakalang inaakit nito si Soliman ay siya palang lihim na tumulong sa kanila. Ang pundasyon ng karangyaang tinatamasa niya ngayon ay galing pala sa taong itinakwil niya. May utang na loob ako sa kanya, Amihan. Isang utang na hindi ko kailanman mababayaran, sabi ni Soliman. Kaya nang makita ko si Hiraw, nang malaman kong ulila na siya, naramdaman kong ito na ang pagkakataon kong bumawi, kahit sa maliit na paraan. Hindi makapagsalita si Amihan. Ang revelasyong yon ay masyadong mabigat. Bumalik sa kanyang alaala ang huli nilang pag-uusap ni Kalinaw, ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Ngayon, ang mga salitang yon ay parang mga punyal na bumabalik at tumutusok sa kanyang puso. Samantala, sa labas ng mansyon, isang delivery boy ang huminto sa tapat ng malaking gate. May dala siyang isang simpleng brown envelope, walang pangalan ng nagpadala. Ang tanging nakasulat ay ang address ng Hacienda Amihan. Iniabot niya ito sa gwardiya na siyang nagdala nito sa loob. Ang sulat ay napunta sa kamay ni Manang Celia, ang mayordoma. Dahil walang partikular na pangalan kumpara kanino, dinala niya ito sa silid-aklatan kung saan alam niyang nag-uusap ang mag-asawa. Sir, ma'am, pasensya na po sa abala. May dumating po na sulat, sabi niya. Iniaabot ang sobre kay Amihan. Kinuha ito ni Amihan. Ang kanyang isip ay ligalig pa rin sa narinig mula kay Soliman. Nagtataka. Pinunit niya ang sobre. Sa loob, wala itong liham. Ang tanging laman ay isang luma at kupas na litrato. Nang makita niya ang larawan, bigla siyang nanlamig. Ang litrato ay kuha sa isang simpleng silid ng ospital. Nakahiga sa kama si Kalinaw, mukhang pagod, ngunit may isang masayang ngiti sa kanyang mga labi. At sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang sanggol. Napaatras si Amihan, nabitawan ang litrato na parang napaso. Bumagsak ito sa sahig, nakaharap. Amihan, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Soliman. Yumuko si Soliman para kunin ang litrato, ngunit bago pa niya ito makuha, napansin ni Amihan ang isang sulat kamay sa likod ng larawan. Nanginginig niyang dinampot ito. Dahan-dahan niyang binaliktad. Ang sulat ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Ngunit ang mga salita ay malinaw. At ang bawat salita ay parang isang martilyong pumukpok sa kanyang kaluluwa. Ang anak na itinakwil mo ay nasa pamamahay mo na. Ang mga salitang nakasulat sa likod ng litrato ay tila may sariling buhay. Umalingaw-ngaw ang mga ito sa isip ni Amihan, paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Ang anak na itinakwil mo, nanginginig niyang iniabot ang litrato kay Soliman. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Soliman, anong ibig sabihin nito? Pagkakita ni Soliman sa litrato, isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya. Ang buntong hiningang iyon ay hindi dala ng pagkagulat, kundi ng pagtanggap. Isang tunog ng isang taong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nang imulat niyang muli, ang mga ito'y puno ng kalungkutan at pag-amin. Umupo ka, Amihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi umupo si Amihan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang buong katawan ay naninigas, naghihintay sa isang hatol. Totoo ba, Soliman? Halos pabulong niyang tanong. Ang batang iyon, si Hiraw. Siya ba? Hindi niya matapos ang tanong. Natatakot siyang marinig ang sagot.
Tumingin si Soliman ng diretso sa kanyang mga mata. Wala nang pagtatago, wala nang mga lihim. Oo, amihan, si Hiraw ay anak ni Kalinaw. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Napaatras si amihan, napasandal sa isang estante ng mga libro na para bang ang kanyang mga tuhod ay biglang nawalan ng lakas. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pamilyar na himig, ang mga matang tila may bahid ng nakaraan, ang hindi maipaliwanag na koneksyon na pilit niyang itinatanggi. Paano nangyari? At nagsimulang magkwento si Soliman. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagbubuntis ni Kalinaw ilang linggo matapos ang huli nilang pag-aaway ni amihan. Kung paano siya sinabihan ni Kalinaw na huwag ipaalam kay amihan dahil ayaw na nitong makadagdag pa sa gulo. Pinakiusapan niya akong hayaan na lang siyang lumayo. Sabi ni Soliman, ang boses ay puno ng pagsisisi. Masyado siyang nasaktan sa mga sinabi mo, amihan. Nadurog ang puso niya. Ang sabi niya, aalis siya para hanapin ang sarili niyang kapayapaan. Isang malinaw na alaala ang bumalik kay amihan, kasing linaw ng kristal. Ang hapon na yon sa kanilang hardin. Ang araw na kinumpronta niya si Kalinaw. Inaakit mo ang asawa ko. Sigaw niya noon. Ang kanyang boses ay puno ng selos at galit. Hindi totoo yan, amihan. Magkaibigan lang kami. Sagot ni Kalinaw. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Sinungaling. Lumayo ka sa pamilya ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ang huling alaala niya ay ang nasasaktang mukha ni Kalinaw habang tumatalikod ito at naglalakad palayo. Hinayaan ko siyang umalis. Pagpapatuloy ni Soliman, inilalabas ang sarili niyang sakit. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dapat ay pinigilan ko siya. Dapat ay ipinagtanggol ko siya sa'yo. Dapat ay sinabi ko sa'yo ang totoo. Ikinuwento niya kung paano niya sinubukang hanapin si Kalinaw, ngunit nagtago ito ng mabuti. At pagkalipas ng ilang taon, isang tawag ang natanggap niya. Si Kalinaw ay nasa ospital, malubha na ang karamdaman. Huli na ang lahat ng dumating ako, sabi ni Soliman. Ang kanyang boses ay basag na. Ang tanging habilin niya sa akin ay hanapin ko ang kanyang anak na ipinaampon niya pansamantala dahil hindi na niya ito kayang alagaan. 10 taon, amihan. 10 taon kong hinanap ang batang iyon. At ngayon, dinala siya ng tadhana mismo sa aking harapan. Ang maskara ni Doña Amihan de Alva, ang maskara ng pagiging matigas, ng pagiging perpekto, ng pagiging walang pakialam, ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang lahat ng galit na naramdaman niya para kay Hiraw ay biglang naglaho at napalitan ito ng isang emosyon na mas matindi at mas masakit, ang pagsisisi. Ang batang tinawag niyang pulubi, ang batang pinagbawalan niyang umupo sa kanilang hapagkainan, ang batang itinuring niyang isang dumi sa kanyang pamamahay. Ang batang iyon ay anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Anak ng babaeng sinaktan niya ng lubos. Hindi na niya napigilan. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit at pagsisisi. Ang lahat ng luhang hindi niya iniyak sa loob ng 20 taon ay bumuhos na parang isang talon. Kasalanan ko ang lahat. Umiiyak niyang sabi. Tumakbo siya palabas ng silid-aklatan. Ang kanyang mga paa ay halos hindi siya kayang dalhin. Tinakbo niya ang pasilyo, patungo sa silid ni Hiraw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon, sa ilalim ng liwanag ng ilawan sa tabi ng kama, mahimbing na natutulog si Hiraw. Ang kanyang mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong emosyonal na nagaganap sa labas ng kanyang silid. Nilapitan ni amihan ng kama. Lumuhod siya sa tabi nito.
Tinitigan niya ang mukha ng bata. Ngayon, nakikita na niya ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, ang mga anino ni Kalinaw ay naroroon, nakatago sa mukha ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ng bata, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang paghaplos ay puno ng paghingi ng tawad, puno ng sakit, puno ng pagmamahal na matagal nang dapat niyang ibinigay. Dahil sa kanyang pag-iyak, unti-unting nagising si Hiraw. Nagmulat siya ng mga mata, naguguluhan. Nakita niya ang babaeng laging malamig sa kanya. Ngayon ay nakaluhod sa tabi niya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Doña Amihan, inosente niyang tanong, "Bakit po kayo umiiyak?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Amihan. Hindi niya masagot ang tanong. Sa halip, sa isang kilos na bumulaga maging sa sarili niya, niyakap niya ang bata ng mahigpit. Isang yakap na puno ng 20 taon ng pagsisisi at pangungulila. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda Amihan ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng pagwawalang bahala, kundi isang mabigat na katahimikan ng mga katotohanang hindi pa kayang bigkasin. Si Amihan, sa unang pagkakataon, ay sinubukang maging isang ina kay Hiraw. Ngunit ang bawat pagsubok ay may kasamang awkwardness, isang anino ng pagkakasala na bumabalot sa bawat kilos niya. Habang si Hiraw, naguguluhan man, ay dahan-dahang tinatanggap ang biglaang pagbabago. Ngunit sa labas ng kanilang marupok na kapayapaan, isang anino ang nagmamasid, naghihintay ng tamang tiyempo. Para kay Dante Lagim, ang balita tungkol sa pagiging pamilya ng mga De Alva ay hindi isang kwento ng pagtubos, kundi isang sukdulang pagkakanulo sa alaala ni Kalinaw. Naramdaman niyang ang kanyang pinsan ay tuluyan ng binura at pinalitan. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay naputol. Oras na para sa huling pagtutuos. Isang hapon, habang pauwi si Hiraw mula sa eskwelahan, ang karaniwang kotse na sumusundo sa kanya ay hinarang ng isang kunwaring aksidente sa isang tahimik na kalye. Habang abala ang driver, isang lalaki ang mabilis na bumukas sa pinto sa likod. Si Dante. Tinakpan niya ang bibig ni Hiraw at mabilis itong kinaladkad papasok sa isang naghihintay na van. Ang balita ay nakarating kay Don Soliman na parang isang kulog. Isang tawag mula sa isang di kilalang numero ang kanyang natanggap. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at puno ng galit. "Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo," sabi ni Dante, may diin sa salitang anak, "pumunta ka sa lumang bodega, sa may pier. Mag-isa ka. Isang maling galaw, Soliman, at pagsisisihan mo ito habang buhay." Nang malaman ni Amihan ang nangyari, isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Isang takot na hindi niya naramdaman para sa kanyang sarili, kundi para sa isang batang nagsisimula pa lang niyang mahalin. Ang imahe ni Hiraw na nasa panganib ay parang isang punyal sa kanyang puso. "Huwag, Soliman! Huwag kang pumunta! Patibong yan!" Sigaw niya, humahawak sa braso ng kanyang asawa. "Wala akong pagpipilian, Amihan. Buhay ni Hiraw ang nakataya." Sagot ni Soliman, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ngunit ang Amihan na kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng marupok na nagtatago sa likod ng kanyang mga pader. Ang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali ay nagbigay sa kanya ng isang bagong lakas, ang lakas ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. "Kung ganoon, hindi ka mag-iisa," sabi niya. Kinuha ang kanyang telepono. "Tatawag ako ng pulis. Susunod kami sa'yo. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyong dalawa." Sa loob ng isang maalikabok at mabahong bodega, si Hiraw ay nakatali sa isang upuan. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang maging matapang. Tinitigan niya ang lalaking dumukot sa kanya, ang parehong lalaki na nakita niya sa kusina ng La Perla.
Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Hiraw. Ang boses ay nanginginig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Dahil sa hustisya, bata. Isang hustisyang matagal nang dapat na ibigay. Maya-maya, bumukas ang malaking pinto ng bodega. Pumasok si Don Soliman. Mag-isa, ang kanyang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang dalang armas. Nandito na ako, Dante, sabi niya. Pakawalan mo na ang bata. Ang bilis mo naman, pang-aasar ni Dante. Ganyan ba talaga kahalaga sa'yo ang bastardong yan? Huwag mong idamay ang bata dito. Sa akin ka may galit. Sa'yo? Tumawa si Dante, isang tawang walang saya. Oo, galit ako sa'yo, Soliman. Galit ako dahil ginamit mo ang pinsan ko. Kinuha mo ang pera niya, ang puso niya, at pagkatapos ay itinapon mo siya na parang basura. Hindi totoo yan. Mahal ko si Kalinaw. Mahal? Kung mahal mo siya, bakit mo siya hinayaang mamatay sa hirap? Kung mahal mo siya, bakit mo ikinahiya ang anak niyo? Ngayon, bigla mo siyang aakuin dahil iniligtas niya ang magara mong buhay? Napakagaling mong artista, Don Soliman. Habang nagsasagutan sila, sa labas ng bodega, si Amihan at ang isang team ng mga pulis ay tahimik na pumapalibot. Ang puso ni Amihan ay kumakabog ng napakabilis. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa loob, lalong uminit ang tensyon. Inilabas ni Dante ang isang matuls na balisong. Oras na para maningil, Soliman. Mata sa mata, buhay sa buhay. Itinutok niya ang balisong kay Soliman. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong bodega. Ang mga pulis ay pumasok, sinisira ang mga bintana at pinto. Pulis! Bitawan mo ang armas mo! Sigaw ng hepe. Gulat at napapaligiran, nagpanik si Dante. Sa kanyang desperasyon, tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na target. Ang pinakamahalagang bagay sa silid na yon. Tumakbo siya patungo kay Hiraw. Itinutok niya ang balisong sa leeg ng bata. Walang lalapit. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay ligaw. Isang hakbang niyo. Mamamatay ang batang to. Walang aalis dito. Natigilan ang lahat. Ang mga pulis ay hindi makagalaw. Si Soliman ay namutla. At si Amihan, na nakatayo sa may pintuan, ay naramdaman ang paghinto ng kanyang mundo. Ang kinatatakutan niyang mangyari ay nasa harap na niya. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila tumigil sa pag-ikot. Bawat hininga ay mabigat. Bawat tibok ng puso ay isang malakas na dagundong. Ang tanging maririnig ay ang nanginginig na paghinga ni Dante at ang mahinang hikbi ni Hiraw na nararamdaman ang lamig ng bakal sa kanyang leeg. Ibaba ninyo ang mga baril ninyo, sigaw ni Dante. Ang kanyang mga mata ay galit na nakatingin sa mga pulis. Lahat kayo. Kung hindi, itutuloy ko to. Huminahon ka, Dante, sabi ni Soliman. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ako ang kailangan mo, hindi ang bata. Pakawalan mo siya. Manahimik ka, ganti ni Dante. Huwag mong banggitin ang pangalan ko na para bang magkakilala tayo. Isa kang magnanakaw. Habang ang lahat ay nakatuon sa tensyonadong sagutan ni Dante at Soliman, isang figura ang dahan-dahang humakbang pasulong mula sa anino ng pintuan. Hindi ito pulis, hindi rin si Soliman, si Amihan. Huwag, ma'am! Bulong ng hepe ng pulisya, sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi siya nakinig. Itinaas niya ang kanyang kamay sa mga pulis. Isang senyales na huwag gagalaw. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso kay Dante. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot. Ang tanging naroon ay isang malalim, nakikiusap na kalungkutan. Dante, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado sa kabila ng kaguluhan. Pakiusap, pakinggan mo ako. Tumingin si Dante sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Isa ka pa, ang reyna, ang babaeng nagtaboy sa pinsan ko. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi huminto si amihan. Humakbang pa siya ng isa, dalawa, hanggang sa nasa gitna na siya ng espasyo sa pagitan ng mga pulis at ni Dante. Tama ka, sabi niya, at ang pag-amin na yon ay gumulat sa lahat. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga salita. Ako ang nagtaboy kay Kalinaw. Ako ang nagsabi sa kanya ng masasakit na salita. Ako ang naging dahilan kung bakit siya umalis. At sa loob ng 20 taon, nabuhay ako sa kasinungalingan na ako ang biktima. Bawat salita ay isang paghuhugas ng kanyang kaluluwa. Bawat salita ay isang pag-amin sa kasalanang matagal niyang ikinubli. Hindi ko alam ang tungkol sa bata. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Pero hindi iyon dahilan. Ang selos, ang pride. Binulag ako ng mga yon. Hindi ko nakita ang sakit na idinulot ko sa pinakamatalik kong kaibigan. Ang kaibigan na walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ako. At ang mahalin ang asawa ko sa paraang tapat at totoo. Tumingin siya kay Hiraw, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga matay puno ng luha at pagkalito. Kung meron mang dapat managot dito, Dante, ako yon, hindi si Soliman. At lalong-lalo na, hindi ang inosenteng batang yan. Natigilan si Dante. Ang kanyang galit ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay pagtanggi, pagmamatigas, pagmamataas, hindi isang basag na pag-amin. Anong drama to? Sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Hindi ito drama, sagot ni amihan. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ito ang katotohanan. At ito ang pangako ko sa iyo, Dante, sa harap ng anak ni Kalinaw. Pagsisisihan ko ang ginawa ko sa kanya habang buhay. At gagawin ko ang lahat para bigyan ng batang ito ng buhay na ipinagkait sa kanya. Isang buhay na puno ng pagmamahal. Isang buhay na magbibigay karangalan sa alaala ng kanyang ina. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa bodega. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni amihan. Ang kanyang mga salita ay tila tumagos sa pader ng galit na binuo ni Dante sa loob ng maraming taon. Sa isang iglap, sa harap ni amihan, hindi na niya nakita ang isang donya, kundi isang babaeng nasasaktan, isang babaeng nagsisisi. Tulad niya, na puno rin ng pagsisisi dahil hindi niya nailigtas si Kalinaw. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak kay Hiraw ay unti-unting lumuwag. Ang balisong ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang mukha ni Kalinaw ay biglang sumagi sa kanyang isipan, ang nakangiting mukha nito. Gugustuhin ba ni Kalinaw na makita siyang ganito? Isang mamamatay tao? Isang taong nananakit sa sarili nitong kadugo? Hindi. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang apoy ng paghihiganti sa kanyang mga mata ay dahan-dahang namatay at napalitan ng isang malalim na kapaguran at pighati. Binitawan niya si Hiraw. Ang balisong ay bumagsak sa sementadong sahig. Lumikha ng isang matunog na kalansing na siyang bumasag sa tensyon. Napasubsob si Dante sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay ipinikit sa kanyang mga palad. At humagulgol siya na parang isang bata. Isang pag-iyak ng isang taong pagod na sa galit. Isang taong natalo hindi ng pulis, kundi ng sarili niyang konsensya at ng di inaasahang katotohanan. Mabilis na lumapit ang mga pulis para siya'y dakpin. Ngunit si Hiraw ay hindi sa kanila tumakbo. Hindi rin siya tumakbo kay Soliman. Tumakbo siya diretso sa mga bisig ng babaeng nagligtas sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kahinaan. Ang babaeng umamin sa kanyang pagkakamali. Yumakap siya ng mahigpit kay amihan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin. At sa gitna ng kaguluhan,
Sa gitna ng mga sirena ng pulis na papalapit, isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang salita na matagal na niyang gustong sabihin, ngunit ngayon lang nahanap ang tamang tao. Isang salita na bumasag sa puso ni Amihan at kasabay nitong binuo itong muli. Inay. Ang isang salitang iyon ay ang simula ng lahat. Ang simula ng paghilom. Para kay Hiraw, ang Hacienda Amihan ay nagbago ng kulay. Dati, ang mga pader nito ay tila kulay abo, malamig at malayo. Ang mga pasilyo ay mahahaba at tahimik, at ang bawat hakbang niya ay may kasamang takot na baka may nagawa siyang mali. Ngayon, ang sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana ay tila mas mainit, at ang katahimikan ay napalitan na ng mga tunog ng isang tunay na tahanan. Ang pagbabago ay pinakaramdam niya tuwing umaga. Dati, ang almusal ay isang pagsubok. Ngayon, ito na ang paborito niyang bahagi ng araw. Hiraw anak, kumusta ang tulog mo? Tanong ni Don Soliman habang naglalagay ng sinangag sa plato nito. Hindi na siya Don Soliman, kundi Papa Yesol. Okay lang po, Papa Sol. Nanaginip po ako na lumilipad daw ako. Sagot ni Hiraw habang ngumunguya. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kanyang tabi. Tumingin siya kay Doña Amihan na ngayon ay mas gusto nang tawagin siyang Mama Amihan. Nakangiti ito, isang nangiting totoo na umaabot sa kanyang mga mata. Baka naman sobrang busog ka kagabi kaya kung ano-ano na ang napapanaginipan mo. Sabi nito, sabay lagay ng isa pang piraso ng hotdog sa kanyang plato. Kumain ka pa. Kailangan mong lumaki ng malakas. Napangiti si Hiraw, naalala niya ang dati. Ang listahan ng mga bawal, ang matatalim na tingin. Ngayon, ang mga tingin na yon ay napalitan ng pag-aalala at pagmamahal. Ang mga kamay na dati tila takot dumampi sa kanya ay siya nang nag-aayos ng kanyang buhok bago siya pumasok sa eskwela. Isang hapon, habang nagbabasa si Hiraw sa hardin, nilapitan siya ni Amihan. Halika Hiraw, sabi nito. May ituturo ako sa iyo sa kusina. Sa kusina, inilabas ni Amihan ang mga sangkap para sa adobong manok sa gata. Ito ang paboritong lutuin ng nanay mo, sabi niya. At sa pagkakataon na ito, ang pagbanggit sa pangalan ni Kalinaw ay hindi na mabigat, kundi malambing. Lagi niya itong niluluto para sa akin nung mga dalaga pa kami. Sabi niya, ang sikreto raw ay nasa dahan-dahang pagpapakulo sa gata. Habang nagluluto sila, nagkwento si Amihan, mga kwento tungkol sa kabataan nila ni Kalinaw, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga pangarap. Nakinig lang si Hiraw at sa bawat kwento, unti-unti niyang nakikilala ang ina na hindi niya nakasama. Hindi na lang siya isang larawan sa isang kupas na litrato, kundi isang babaeng mahilig tumawa, kumanta, at magluto ng masarap na adobo. Sa ibang araw naman, ipinatawag siya ni Soliman sa silid-aklatan. Ang lugar na dati mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Sa ibabaw ng malaking mesa ay nakalatag ang isang luma at naninilaw na blueprint. Tingnan mo ito, Hiraw, sabi ni Soliman. Itinuturo ang mga sulat sa gilid ng papel. Ito ang mga unang plano ng kumpanya. At ang sulat kamay na yan, sa nanay mo yan. Tinitigan ni Hiraw ang mga nakasulat, mga numero, mga komento, mga suhestiyon. Tinulungan niya po kayo? Hindi lang siya basta tumulong anak, sabi ni Soliman. May pagmamalaki sa kanyang boses. Naniwala siya. Noong panahong walang naniniwala sa akin, naniwala siya na kaya kong magtagumpay. Ang bawat tagumpay ng kumpanyang ito ay tagumpay din niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Hiraw ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman dati, ang pagiging proud. Ang kanyang mga magulang ay hindi lang mga anino ng nakaraan. Sila ay mga taong may pangarap, mga taong mabubuti. At siya, si Hiraw, ay bahagi nila. Isang linggo ng umaga,
Isinama siya nina Soliman at Amihan sa isang lugar na tahimik at payapa. Isang sementeryo. Hinanap nila ang isang simpleng lapida sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Kalinaw Reyes. Isang mapagmahal na ina at tapat na kaibigan. Magkakasama nilang nilinis ang lapida. Tinanggal ni Soliman ang mga tuyong dahon. Pinunasan ni Amihan ang pangalan gamit ang dala niyang panyo. At si Hiraw naman ang nag-alay ng isang bungkos ng puting sampagita. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Nakatayo lang sila roon, magkakasama sa isang tahimik na pag-alala. Unang nagsalita si Amihan, halos pabulong, na para bang siya at si Kalinaw lang ang nag-uusap. "Patawarin mo ako, Bes," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. "Sa lahat ng pagkukulang ko, patawad." Nilagay ni Soliman ang kanyang kamay sa balikat ni Hiraw. "Mahal na mahal ka ng nanay mo, Hiraw. Huwag mo yang kakalimutan." Tumango si Hiraw. Tinitigan niya ang pangalan sa lapida. Wala nang sakit. Wala nang galit. Ang naroon na lang ay kapayapaan at isang matamis na pangungulila. Habang pabalik sila sa kotse, tahimik na naglalakad si Amihan sa pagitan ni Soliman at Hiraw. Sa isang iglap, sabay na hinawakan ng mag-ama ang kanyang mga kamay. Napatingin si Soliman kay Amihan at kay Hiraw, isang bagong pamilya na nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "May naisip ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon, isang paraan para siguraduhing hindi malilimutan ang kabutihan ng iyong ina. Makalipas ang 6 na buwan, ang Hacienda Amihan ay hindi na lang isang tahanan, kundi sentro ng isang bagong pag-asa. Ang dating malungkot na katahimikan ay napalitan ng ingay ng paghahanda. Ang mga pinakamahuhusay na caterer, event organizer at media personalities ay abala para sa isang napakahalagang okasyon, ang opisyal na paglulunsad ng Proyektong Kalinaw. Ang ideya ni Soliman ay naging isang ganap na katotohanan, isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga batang lansangan, pagbibigay sa kanila ng tirahan, edukasyon, at higit sa lahat, isang pamilyang kalinga. Ang pangalan mismo ay naglalaman ng 2 kahulugan, kapayapaan para sa mga batang matutulungan nito at isang walang hanggang parangal para sa babaeng nagbigay inspirasyon dito. Ang malawak na hardin ng mansyon na dati simbolo ng pag-iisa ni Amihan ay ngayon ay puno ng mga bisita. Mga business tycoon, mga politiko, mga artista, lahat ay naroon para saksihan ang bagong kabanata sa buhay ng mga De Alva. Ngunit sa gitna ng karamihan, may isang grupo ng mga bisita na pinakamahalaga sa lahat. Mga 20 bata mula sa iba't ibang lansangan ng Maynila ang naroon. Malilinis na ang damit, maayos ang buhok, at may mga matang naninibago pa sa karangyaang nakikita. Sila ang mga unang benepisyaryo ng proyekto. Sa isang entablado na itinayo sa gitna ng hardin, magkakasamang tumayo sina Soliman, Amihan at Hiraw. Si Hiraw, na nakasuot ng puting barong, ay hindi na ang batang takot at nahihiya. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang unang nagsalita ay si Soliman, na nagpasalamat sa lahat ng dumalo at nagpaliwanag sa misyon ng foundation. Pagkatapos, ang lahat ay natahimik ng si Amihan na ang lumapit sa mikropono. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay marahang iginala sa mga panauhin at huminto ito sa mga bata sa harapan. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Doña Amihan de Alva. Isang pangalan na laging iniuugnay sa karangyaan, sa perpeksyon, sa isang mundong walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakilala sa inyo ang tunay na ako. Ako si Amihan. Isang babaeng nagkamali, isang babaeng nabulag ng pride,
at isang babaeng binigyan ng pangalawang pagkakataon para itama ang lahat. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya itinago ang anuman. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na si Kalinaw, ang kanilang mga pangarap, at kung paano niya ito nasaktan at itinakwil dahil sa isang pagkakamaling hindi niya pinatawad sa sarili sa loob ng 20 taon. Ang pundasyong ito, sabi niya, habang nangingilid ang kanyang mga luha, ay hindi lang isang charity. Ito ay isang paghingi ko ng tawad, isang paraan para sabihin kay Kalinaw, nasaan man siya ngayon, na hindi ko siya kinalimutan, at isang pangako na ang kabutihan at pagmamahal na ipinagkait ko sa kanya ay ibibigay ko ng buong puso sa mga batang tulad ng kanyang anak. Tumingin siya kay Hiraw at isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang batang lansangan na may busilak na puso. Iniligtas niya ang buhay ng aking asawa, ngunit ang totoo, mas higit pa roon ang kanyang ginawa. Iniligtas niya ang aming pamilya. Itinuro niya sa amin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pagmamahal. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Marami sa mga bisita ang hindi napigilang mapaluha, naantig sa katapangan at katapatan ni Amihan. Ang huling bahagi ng programa ay ang ceremonial ribbon cutting para sa isang bagong gusali na ipinatayo sa isang bahagi ng kanilang lupain, ang magiging tahanan ng mga bata. Inabutan ng gunting sina Soliman at Amihan, ngunit ibinigay nila ito kay Hiraw. Ikaw ang dapat gumawa nito, anak, bulong ni Soliman. Ikaw ang simula ng lahat ng ito. Sa tulong ng kanyang mama Amihan at Papa Sol, ginupit ni Hiraw ang pulang laso. Sa pagbagsak nito, kasabay na lumipad ang daan-daang puting lobo patungo sa kalangitan, isang simbolo ng mga bagong pangarap na malaya ng lilipad. Habang pinapanood ng mga bisita, ang mga lobo, isang batang lalaki mula sa grupo ng mga benepisyaryo, ang lumapit kay Hiraw. Ang bata ay halos kasing edad niya, at sa mga mata nito ay makikita pa rin ang bakas ng hirap ng buhay sa kalye. Kuya, mahinang tanong nito, totoo ba na pwede kaming magkaroon ng pamilya dito? Tumingin si Hiraw sa bata. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang sarili, ang batang nag-iisa at nangangarap. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng pag-asa at katiyakan. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Oo, sagot niya. Totoo. Dito, pamilya tayong lahat. 1 taon ang lumipas. Ang Hacienda Amihan ay hindi na lang isang tahimik na mansyon, kundi isang tahanang puno ng buhay. Sa umaga, ang maririnig ay hindi na lang ang huni ng mga ibon, kundi pati na rin ang halakhak ng mga bata mula sa proyektong Kalinaw na naglalaro sa isang bahagi ng hardin na inilaan para sa kanila. Ang dating nakakatakot na karangyaan ay naging isang kanlungan. Sa ilalim ng puno ng sampagwita, doon sa mismong lugar kung saan huling nag-usap sina Amihan at Kalinaw, isang bagong alaala ang nabubuo. Nakaupo si Amihan sa isang silyang yantok, habang si Hiraw naman ay nakasandal sa kanya. Sabay nilang binabasa ang isang libro ng mga kwentong pambata. Tapos na po, sabi ni Hiraw, isinasara ang libro. Anong natutunan mo sa kwento? Tanong ni Amihan, hinahaplos ang buhok ng bata. Na kahit po gaano kalakas ang isang higante, kaya pa rin po siyang talunin ng isang maliit na batang may mabuting puso. Sagot ni Hiraw, tumitingala sa kanya. Ngumiti si Amihan. Tama ka, anak. Hindi na susukat sa laki o yaman ng kabutihan. Nasa puso yan. Maya-maya, dumating si Soliman mula sa opisina. Mas maaga kaysa sa dati. May dala siyang isang supot ng fishball at kikiyam mula sa isang paboritong street food vendor ni Hiraw. Papa Sol! Masayang sigaw ni Hiraw tumamatakbo para salubungin ito. Siyempre, hindi ko kakalimutan ang pasalubong para sa paborito kong piloto.
Biro ni Soliman, ginugulo ang buhok nito. Naging isang masayang ritual na nila iyon. Hindi na lang trabaho ang inuuwian ni Soliman, kundi isang pamilya. Habang kumakain sila ng merienda sa hardin, sabay-sabay nilang pinanood ang mga bata mula sa proyektong Kalinaw. May naglalaro ng habulan, may nagbabasa ng libro, may simpleng nagtatawanan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at pag-iisa. Ngunit ngayon, nagsisimula na silang magsulat ng isang bagong kabanata na puno ng pag-asa. Napatingin si Amihan sa loob ng bahay sa pader ng kanilang sala. Dati, ang nakasabit doon ay isang mamahaling painting ng isang foreign artist. Ngayon, pinalitan na niya iyon. Ang nakasabit na ngayon ay isang malaking larawan, hindi ng kanilang pamilya, kundi ni Kalinaw. Kuha ito noong dalaga pa ito, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Sa ilalim nito ay isang simpleng plaque na may nakasulat na, "Ang puso ng tahanang ito." Hindi na siya isang anino ng nakaraan, kundi isang permanenteng paalala ng pagmamahal, sakripisyo at pagpapatawad. Habang papalubog na ang araw at ang langit ay nagkukulay kahel, niyaya ni Soliman ang kanyang mag-ina na maglakad-lakad. Naglalakad sila sa damuhan, magkahawak kamay. Si Hiraw sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit kina Amihan at Soliman. Huminto sila at tiningnan ang lahat ng kanilang narating. Ang mansyon, na dati isang malamig na palasyo, ngayon ay isang mainit na tahanan. Ang isang pamilyang halos mawasak ng mga lihim, ngayon ay mas buo at mas matatag kaysa dati. At ang isang batang walang pangalan at walang tahanan, ngayon ay sentro ng kanilang mundo at simbolo ng isang bagong simula para sa marami pang iba. Ang isang butil ng kabutihan na itinanim ni Hiraw noong gabing iyon sa La Perla de Manila ay hindi lang nagligtas ng isang buhay. Ito ay isang binhi na tumubo, nag-ugat ng malalim, at ngayon ay namumunga ng isang hardin ng pag-asa. Ipinapakita nito na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa nakaraan, kundi ang pagyakap dito, pagkuha ng aral, at paggamit nito para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Tumingin si Hiraw sa kanyang mama Amihan at Papa Sol at ngumiti siya. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan, hindi sa isang malaking mansyon, kundi sa pagmamahal ng dalawang taong natutong magpatawad at magmahal muli. At sa kanilang paglakad sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang tatlong anino ay nagsanib at naging isa. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng isang pag-ibig na mas malakas pa sa anumang pagkakamali ng nakaraan sa Bakresa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang pagpapatawad ang pinakamabisang lunas sa mga sugat ng kahapon at ang isang pusong puno ng kabutihan ay may kakayahang baguhin hindi lang ang sarili nitong tadhana, kundi pati na rin ang mundo sa kanyang paligid. Ang aral ng kwento ay malinaw. Hindi kailanman huli para itama ang mga pagkakamali, buksan ang puso, at hayaang ang pag-ibig ang maghilom sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Hiraw, Amihan at Soliman, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating upload. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig
kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,